Abandonado yung lugar na to. Hindi na nakabangon pagkatapos ng bagyong Odette noong December 2021. Kaya unti-unti na siyang kinukuha ng kalikasan. Wala akong panggasos para i-renovate ito. Ang meron lang ako, lakas para linisin at tingnan kung ano pa yung pwede naming magawa para hindi naman mukhang horror scene yung titirahan namin. And actually, dalawa lang kami ni Tito yung gagawa nito. So malaking pasalamat ko din kasi kahit nasa 50s na si Tito, kaya pa rin makipagsabayan. And actually, ako yung hinihingal para lang masabayan siya. Nakakatuwa lang masaksihan yung lakas at resistensya na pwedeng ibigay sa'yo ng isla. Anyways, medyo malaki pa yung kailangang gawin bago to namin matirahan. Kasi imagine more than 3 years na siyang hindi natitirahan. Naturally, i-claim ulit siya ng kalikasan. At the same time, resort yung mga katabi niya. Kaya naging tapunan din siya ng basura. So since may kasama kaming bata, though hindi naman na siya sanggol, pero bilang magulang, you want your home to be as safe as possible. So ang first objective namin is malinis namin yung buong paligid. And yung mga lumang gamit na kinain na ng anay, kailangan naming ilabas lahat sa kasunugin para hindi na mahawa pa yung iba. And from there, tingnan namin kung ano pa yung kulang at ano pa yung mga kailangan para maging safe siya tirhan ng isang pamilya. At eto nga, nung medyo malinis na, may batang makulit na din kaming kasama. Dahil nga medyo malinis na yung baba, kailangan namang linisin yung taas. Lalo na semento yung bubong kaya tinubuan na rin siya ng iba't ibang halaman at damo. At ito yung nagiging dahilan bakit tumutulo sa baba nito kapag umuulan. Nga pala, nasimulan na tong linisin ni Tito. Di ko lang nakuhanan ng video. Sanay kasi siyang kumilos mag-isa. Kaya kapag naisip niya, gulat ka na lang ginagawa na din niya. At yun din yung isa sa malaking natutunan ko sa kanya. Huwag umasa sa iba at kumilos agad kapag may naisip kang magandang ideya. At para sa akin, napakagandang formula. Unang-una, may iwasan mong ma-disappoint sa iba. Kasi wala kang expectation na binibigay sa kanila. Pangalawa, iwas analysis paralysis. Pag may naisip ka, gawin mo na kaagad. Kung papakinggan, simple. Pero battle siya na kailangan ma-overcome sa sarili. Anyways, nakakataba ng puso yung last upload ko sa TikTok. Marami ang sumuporta at nasabik sa susunod na storya. Kaya sa lahat ng nanonood nito ngayon, maraming salamat po sa pagsuporta nitong obra. Lahat tayo may istorya. Lahat tayo may pinagdadaanan. The cure for depression is expression. And expression can be a content creation. Natural na medisina ko po ang paggawa ng ganitong video. Kaya patuloy ko pong ibabahagi ang aming kwento. Since medyo malinis na yung paligid, na-clear na din namin yung mga rooms at nalinis na din yung taas. Kaya isusunod naman namin yung dadaanan palabas ng kalsada. So meron tayong dalawa na pwedeng daanan. Una, dito sa tindahan ng prutas. Kaso dito hindi sa lahat ng oras makakadaan. Kasi syempre may mga oras na sinasarado nila yung tindahan. Kaya kailangan namin ng pangalawang dadaanan kung sakaling hindi kami pwedeng dumaan dun sa tindahan. At eto nga, medyo masukal nga lang at maraming basura. Kasi bakanting lote at likuran siya ng ilang resorts at mga bahay. And since hindi nga siya nababantayan, hindi maiwasan na maging tapunan. Kaya kailangan siyang linisin at ayusin para safe din yung dadaanan namin. Ang hiling ko lang siguro sa mga taong nanonood nito na kilala or alam yung lugar na to. Napakaganda po ng isla at napakasayang niya kung hindi natin matututunan yung tamang pagtapon ng basura. Patuloy po nating mahalin at alagaan ang isla para mas lalo pa itong gumanda at dalhan pa tayo ng maraming saya. Alright! Dahil meron ng safe na madadaanan, ituloy na natin yung pag-aayos ng aming tutuluyan. Meron kaming na-discover na nakakatuwa. Maaga akong inaya ni Tito para ituloy yung inaayos naming bahay. And since na-discover namin na may sariling water source yung area, electricity na lang yung susunod na problema. And since maraming requirements para makakuha ng electricity dito sa Siargao, nakiusap na lang muna kami sa may-ari ng prutasan na makikabit muna sa kanila habang wala pa yung sarili namin.
And nakakatuwa lang din kasi hindi sila nagdalawang isip na pakabitin kami. Kaya lumabas kaagad kami ni Tito para bilhin yung mga kailangang materyales. Kung i-compare mo yung price dito at saka Manila, around 50 to 200% na mas mataas yung presyo dito sa General Luna. At pagkatapos nga namin bilhin yung initial na kailangan namin, dumaan naman kami sa naghahasa ng lagari para makagawa na rin kami ng mga bagong pinto. Isa din sa pinagpapasalamat ko kasi may mga kahoy si Tito na naitabi na pwede naming magamit. Hindi ko itatanggi na natakot ako sa naging unang hakbang namin dito. Natakot ako hindi sa multo, kundi sa kung ano yung magiging sitwasyon namin dito. Pero as situation unfold and seeing how things fall into right places made our heart full and trust more on the process. Trust more kay Papa God. At yung trust na yun yung panggagalingan ng courage natin to do things na kinakatakutan natin. So ayun, tumulo na. Buhay na ang tubig. Dahil nga panay ulan din dito sa isla ngayon, may mga eksena na hindi ko na nakuhanan. Tulad nung pagkabit namin nitong kuryente. At dahil nga isa sa expertise ni Tito yung electrical, naresolba na namin yung isa sa pinakakailangan bago namin ito malipatan. Pagkatapos nga sinimulan kaagad namin yung paggawa ng kahit isang bagong pintuan. Kahit para lang muna dun sa kwarto na aming tutulugan. Isinabay na din namin pati yung iba na kaya pang linisan para masulit yung buong araw naming inilaan. Nandito nga pala kami sa bayan ng General Luna, ang pinakabising lugar dito sa buong Siargao Isla. Ito kasi yung first option ng mga turista kasi well-developed na. Kaya naman ang bawat oras dito mahalaga. Kasi bukod sa pamilya, may inaasikaso din kaming mga bisita o turista kung tawagin ng iba. Kinabukasan nga pagkatapos ng tanghalian, naglaan ulit kami ng oras para ituloy kung anuman ang kaya sa mga nasimulan. At habang may nire-ready si Tito sa electrical, binawasan ko na din muna yung lilinisin sa bandang likuran. And since na-identify namin yung water source, umorder na lang kami ng pinakamaliit na water pump na makikita namin sa Shopee para naman hindi malaki yung kain sa kuryente, lalo't nakikikabit lang kami. Napagdesisyonan nga namin ni Tito na sa taas siya ilagay para hindi rin makasagabal o masagi sa magiging daanan. Bago sa akin lahat ng to, kaya marami akong natututunan sa bawat proseso na ibinibigay ng mundo. Lahat ng pagsubok ay parte ng proseso. At ang makulit dito, sa bawat pagsubok sa ating harapan ay hindi mo malalagpasan at hindi ka titigilan hanggat hindi mo natututunan. At nakadepende ang tatag ng pagkatao sa dami ng pagsubok na hinarap at nilagpasan ito. Okay lang namnamin at lasapin ang sarap, tawa at saya kapag dumating sila. Basta wag lang natin pipigilan yung oras ng pag-alis nila. So ayun, tumulo na. Buhay na ang tubig. Kaso, Hintayin muna natin na iba yung kulay nyo. malinaw yung tubig. Akala nga namin yun na yun at makakamove na agad kami sa susunod naming objective. Pero dahil nga matagal na itong hindi nagalaw, may mga nagpa-pop up na situation that cost us more time. So ayun, currently, binibigyan kami ng challenge itong motor ng tubig. Ayaw niyang gumana. So ilang oras na namin siyang tinotroubleshoot and until now hindi pa rin namin mapagana. May mga ways pa rin naman para i-check namin siya pero let's see. Tuloy-tuloy lang. Alright. Hindi namin napansin na marami na palang nakapasok na putik at buhangin sa lumang tubo nito. Dahil nga doon, pinasok din yung water pump na nag-cause sa amin na mas mahabang oras para magawa siya. Akala ko nga ipagpapabukas na namin. Pero parang ang hirap matulog kapag hindi mo natapos yung bagay na alam mo namang kaya mong tapusin.
May mga bagay talaga na hindi aayon sa timing na gusto natin. Every frustration silently developing patience within ourselves. Para sa akin, oo, mahalaga na makuha ko yung gusto ko. Pero along the way, na-realize ko na mas mahalaga yung nagiging ako sa pagkuha ko ng gusto ko. Ika nga, it's not what you get, but who you become. Alright! What you